So eto, mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol dito kay Sara, no, at kay Madriaga. Naku po, ano kaya ito? Mga kababayan, si Sara at si Madriaga. Eto na, mga kababayan. Alam nyo ba, na si Madriaga po, mga kababayan, first ever, no, nakita nyo sa ating thumbnail na siya po mismo ay lumabas at mismong pinirmahan ang kanyang sworn affidavit, no? Lumabas po siya mismo, no, sa mismong silda at ito'y formal na pinirmahan. So sa madaling salita, mga kababayan, ay ito na nga. Si Madriaga lang pala ang makakapagpapigil sa kakakuda ni Sara, no? Si Madriaga lang pala ang makakapagpatigil kay Sara Duterte. Naku po, mga kababayan. So, ano nga ba yan, Kent? Eto na. Basahin ko, ha? Naku, eto na. Mga kababayan, babasahin ko po, no? Ayan, nakita nyo po yan? Mismong si Madriaga po yan. Sa mga hindi po nakakakilala, iba po ang picture na noon at picture niya ngayon. Mahaba na po ang buhok niya dyan at nakatali na po sa likod. Ayan, may nakalagay po BGMP. At hawak niya mismo ang kanyang sworn affidavit at kanyang pinipirmahan na po. Ang patunay po dyan, mga kababayan, ay ito pong picture na siya po mismo ay may hawak. So, sa madaling salita, mga kababayan, ito pong hawak ni Madriaga, lahat po ng kanyang nilagay dyan ay totoo, no? Yan po ay kanyang pinirmahan at sinumpaang salaysay ay naihatid na po yan sa ombudsman. At meron na po siyang isang ginawa ulit na ito po ay nakiusap at ipinarating po sa opisina ng NBI. Nako po, mga kababayan. Kung napansin nyo po, si Ramil Madriaga po yan, si Caramel po yan, mga kababayan, matanda na po siya, no? Kasi kamakailan po siya nakulong, siguro 2022, 23, 24, 25, 3 years ago po siya nakulong. So, ayan po, mga kababayan. So, naku, kabahan ka na dito, Sara. Kakabahan na po dito si Vice President Sara, mga kababayan. Kaya kung napansin nyo po ngayon, si Vice President Sara, wala siyang statement. Mas nauna pa po ang reaksyon ni Sara doon sa plunder case, no, na isinampa laban sa kanya nitong mga civil society group or civil group society, yung mga kaparian, mga kaabogado at mga mamamayan, no, at mga representative, mga kongresista. So mas nauna po siyang nag-react doon na ang kanya daw kasong plunder na i-file ng civil group, no, ay daw yun, pangtabon daw yun sa naturang flood control corruption. Pero dito, mga kababayan, bakit kaya walang sagot si Sara dyan? Kay Madriaga, bakit si Harry Roque? Bakit si Harry Roque ang kumukuda at hindi si Sara? So, kailan ba naging spokesperson ni Sara si Harry Roque? Mamaya, pag-usapan din natin yan si Harry Roque. Mga kababayan, si Harry Roque homeless na po sa Austria. Kawawa po. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, mamaya, pag-usapan din natin yan. So, ito basahin ko po, mga kababayan. Ayan, ito po mga kababayan. Basahin ko lang po. Nako, ito na. Nakalagay dito, mas lalo ka ng kabahan. Ayan. Sa post po yan, mas lalo ka ng kabahan, Sara. So kung ngayon hindi ka nagsasalita, so ngayon hindi ka lumalabas at ikay nananatiling tahimik, mas lalo kang kabahan. Kasi ikaw nananahimik, si Madriaga nag-iingay. Baliktad baliktad, mga kababayan. Si Sara nananahimik, si Madriaga nag-iingay. Babasahin ko lang po. Nako. Madriaga, the alleged bagman of Sara, seek help from NBI. Nako po, eto na. Ano nga ba ito, mga kababayan, itong pinapanawagan ni Ramil Madriaga sa NBI? Nako, Diyos ko, mga kababayan. Si Percy Lapid, paalala ko lang si Percy Lapid, binuko lahat ng kabulastugan ni Digong, pinatay. Si Yusek Cabral, kumanta sa baho ni Pulong, namatay. Si Madriaga, kinanta ang baho ni Sara, mamamatay na rin ba? Nako po, yan ang malaking tanong ngayon. Mamamatay na rin ba? Ngayon, mga kababayan,
Ito ha, para sa akin. Si Madriaga, mamatay man o hindi, hindi na maitanggi ni Sara yan. Nakalagay na lahat sa kanyang sworn affidavit ang mga statement, mga salaysay na pinirmahan. Sinulat kamay ni Madriaga yan. Kung mamatay man siya or ipapatay man siya ni Sara, may ebidensya na. Walang takas si Buday dito. Ito ha, babasahin ko mga kababayan. Madriaga, the alleged bagman of Sara, seek help from NBI. Detained former military agent Ramil Madriaga, who claimed to be the bagman of Vice President Sara Duterte, has asked the National Bureau of Investigation or NBI to conduct a forensic examination and data backup of his 3 cellphones. Nako po. Nako. Naglaglag po. Naglaglag? Sinong naglaglag ba? Sinong nalaglag? Mga kababayan, eto na ha. Si Madriaga po, who claims to be a bagman of Vice President Sara Duterte, as help to the National Bureau of Investigation to conduct a forensic examination and data backup of his 3 cellphone. Nako po, mga kababayan, forensic examination ang hiniling ngayon ni Madriaga at i-back up ang mga, siguro kaya binack up ito, binura. Nako, malalaman natin yan mga kababayan. Yung 3 cellphone ni Madriaga na nasa kustodiya ngayon ng Korte Suprema or ng korte ng hindi natin alam kung saan korte ito, kung saan siya kinasuhan, ay hawak daw ito ng korte ngayon na gusto ni Madriagang ipa-back up kasi alam nyo na. Kasi ang sabi nga ni Madriaga, ang abogado daw na hawak ng kanyang kaso ay kaibigan ni Roque. So may possibility nga dito na ang cellphone niya ay pinagbubura na ang laman. Nako, kaya nga forensic examination and data backup of his 3 cellphones. Nako, ang tanong dito mga kababayan, baka itong 3 cellphone ni Madriaga ay pinalitan na. Siyempre, ma-identify naman ni Madriaga kung cellphone ba niya o hindi, kasi alam niyo po bakit? Meron po yung Face ID unlock or Face ID lock or password. So ngayon mga kababayan, ang mangyari dito, malalaman po yan ngayon ang kanyang 3 cellphone kung ito'y pinalitan or di kaya binuksan. Bakit mga kababayan? Wala pong ibang makakabukas lalong-lalo na sa iPhone kung di ang yung fingerprint, password, or Face ID. Nako mga kababayan, maliban na lang kung dalhin mo ito sa Green Hills, no? At ang tawag diyan mga kababayan, ipa-bypass, Maraming computer mga kababayan. Maraming computer na pwedeng magbukas sa mga cellphone ngayon, lalong-lalo na pag dalhin mo sa mga IT, sa Green Hills, no? Ang tanong mga kababayan, nananawagan ngayon si Madriaga ng tulong at humingi ng tulong sa NBI na mag-conduct ng forensic examination and data backup of his 3 cellphones. Nako. In his 2-page letter stamped as received by the NBI yesterday. Nako! Natanggap na pala ng NBI! Nako, Sara, kabahan ka ngayon. In his 2-page letter stamped as received by the NBI yesterday. Naku, patay ka dito, Sara. Kaya pala na nahimik ang NBI. Naku, kaya siguro nag-iimbestiga na to. Hala, Diyos ko. Yung gaganon ka, yung wag kang tumingin anak, may mumu. Nakaganyan, no? Pero nakatingin pa rin, Wag kang tumingin anak, may mumu. Naku, Diyos ko, eto na. Ayun, mga sabi ng DDS na, ano daw ito, director daw si Trillanes. Tapos Netflix daw nila na panood itong kwentong ito. Imposible naman na si Trillanes director, tapos yung cellphone ni Madriaga, nandun lahat yung mga conversation ni Sara, yung mga utos ni Digong, yung mga pagkuha ng shabu, paghatid ng mga pera sa Pogo. Imposible naman na may kinalaman si Trillanes doon. Habang utusan ni Digong si Madriaga, tao pala siya ni Trillanes.
Nako, ala, gaganon na dito mga DDS, ganon kayo, Para kayong nanonood ng horror ngayong December 25 sa MMFF, no? Yung kalaban ni Vice Ganda, di ba? Yung movie ni Vice Ganda ngayon, na pati, di ba, may mga horror, Parang, huwag kang manood, DDS! Nagtakip sa mukha, pero ang lalaki naman ng higwa ng daliri. Di ba? Gaganon yung mga DDS niyan, oy, huwag kang manood, pero lumusot yung isang mata. Nako, eto pa. And his 2-page letter stamp as received by the NBI yesterday. Patay kang bata ka. Na-receive na pala ng NBI. Nako, Inday. Shake, rattle, and rule, Sarah. Nako, magsishake, magra-rattle at magro-rule. Rule talaga si Sarah dito. Na-receive na daw ng NBI yesterday. Madriaga, through his lawyer Mark Anthony T., said the forensic examination and data backing of his 3 cellphone currently under the custody of Manila Regional Trial Court RTC Branch 21. Nako po, imposible naman na si Trillanes pa rin dito ang nasa likod. Would be crucial in preserving the integrity of several communication exchange that could support his allegation against the Vice President. Patay kang bata ka. Ang kanyang cellphone daw ay nasa Trial Court or RTC Branch 21 ng Manila Regional Trial Court. Naku po. At ito na nga, would be crucial in preserving the integrity of several communication exchange that could support his allegation against the Vice President. Patay kang bata ka, na-receive na ng NBI, Sarah. Nako. For clarity, the request forensic examination and data backup are not being sought for purposes of Mr. Madriaga's defense in the cited criminal case. Paalala lang daw. Ito daw mga ibinulgar ni Madriaga ay hindi daw po ito ginagamit para matakasan niya ang kanyang mga criminal offense or kaso niya. Walang kinalaman sa kaso ni Madriaga ito. Gusto lang ni Madriagang matuldukan ang kabulastugan ni Digong at ni Sara, pati ni Harry Roque. Naku, ito, alam nyo, totoo lang mga kababayan, magiging magpasalamat tayo kay Madriaga. Bakit? Kahit sabihin natin na nasa kulungan siya ngayon, hindi daw pala ito ang kadahilanan para mawala ang kanyang kaso at mapalaya siya, kundi nais niyang tuldukan, wala daw kinalaman ito ang nakalagay dito, Ayon, for clarity, the request forensic examination and data backup are not being sought for purposes of Mr. Madriaga's defense in cited criminal case. Rather, Mr. Madriaga seek to preserve an extra communication data from said devices in the forensically sound manner to support and substantiate his aforesaid allegation which concern a separate matter, the letter read. Nako po, the letter read. Madriaga is currently detained at the Bureau of Jail Management and Penology Annex 2 in Taguig for a pending kidnapping case. Nako po. Ano kaya ang malusot ni Sara dito? Maliban na lang kung ang RTC Branch 12 ng Manila, Trial Court Branch 21, Branch 21, sana hindi binura. Sana hindi pinalitan ang cellphone. Kasi mga kababayan, ang tanging makakapagbukas lamang ng cellphone ni Madriaga ay siya. Mukha niya, fingerprint niya, or password niya. So kung ito man ay nabura, malalaman po yan mga kababayan kung ang cellphone ni Madriaga ay binuksan ng walang pahintulot kay Madriaga. Bakit? Kung iPhone ang cellphone mo, original mo itong binili, kapag kinalkal ang cellphone mo, titignan mo lang ang serial number pag tumatak refurbish. Ganito mga kababayan. Ako kasi iPhone user ako. Malalaman mo kung original ang iPhone mo or gamit na. Or else binuksan, kinalkal. Kasi ganito ang mangyari. Dito sa mga iPhone mga kababayan, may mga serial numbers yan. Kapag binili mo, lalabas yan kung kailan mo binili, kailan ginawa at kailan mo binuksan. Ikaw ang kauna-unahang makagamit nun at lalabas yon kung kailan binili, kailan mo inumpisang gamitin.
Ngayon mga kababayan, merong nakalagay dyan, ZN-A or PH-B, na mga ganun ha, mga code. Kapag nakalagay dyan M, tapos dash A, ibig sabihin refurbish. Or ibig sabihin ng refurbish mga kababayan, binuksan ang makina. Binili mong original, so syempre pag titignan mo, orig siya. Lalabas ang serial number ni Apple. Ngayon, kapag binuksan yan at kinalkal ng hindi mo alam, tatatak yan doon pag search mo ng IMA or ano ba tawag dyan? IMI? Paglabas dyan, tatatak refurbish. Ang ibig sabihin ng refurbish, kinalkal. Kung binili mong original, ang tatatak orig. Pag kinalkal na yung cellphone mo, tapos i-search mo ulit yung serial number, ang tatawag dyan, ang lalabas dyan, refurbish. Mga kababayan, alam nyo, iPhone ang cellphone ni Madriaga. Ang iPhone, kapag inagaw ng iba, malalaman mo kung saan mo hahabulin. Yes po, meron siyang GPS, Ma'am Lily Tunini. Ganito po yan turo ko sa inyo mga kababayan. Ako po, iPhone user po ako. Ganito yan. Itong iPhone, ganito Diba, ito may general dito, general. Punta ka sa general, about cellphone, ayan. Lalabas yan. 17 Pro Max. Ayan yung serial number. Serial number. Lumabas, di ba? Ang serial number dyan, mga kababayan, nakalagay, ayan, MFY M4ZA-A. Ayan Pag sinabi mong ZA-A, ito, punta tayo ngayon, mga kababayan, sa Apple origin. Ito. Nakalagay kasi dito mga kababayan, ZA or as in Zebra Apple-Apple. So dito natin malalaman kung saan gawa ang cellphone mo, kung original ba o pike or kinalkal na bago mo nabili. So dito, tingin tayo dito. Apple code country origin. Ito na, mga kababayan. Ayan. So dito, nakalagay mga kababayan, ayan, merong mga nakalagay dyan, LLCH, ZP, XV, ZD, HN, or kung saan siya nanggaling. Kapag nakalagay LL, halimbawa PH-LL, galing Canada or Amerika. Ngayon, pag lumabas dyan PH-CH, galing China. Kasi CH means China. Pag GP, galing Hong Kong or Macau. Ngayon, pag galing X, pag X ang nakalagay, Australia, New Zealand. Or V, Ireland or UK. Ang Z at saka D, G as in zebra at dog, ang lugar na yan is Germany, Australia, Switzerland, Belgium, Netherlands, France, Luxembourg, Monaco. Ang HN, India. So, ngayon mga kababayan, yung nakalagay dito sa atin is dash A. So, pag sinabing dash A, mga kababayan, ito na. Malalaman natin to dito Ito, pag sinabing AA, ito, region. Malalaman yan mga kababayan, walang takas dito kahit burahin nila yung cellphone ni Madriaga. Ito na, mga kababayan. Pag dash A, ang lumalabas, or Apple, ito po siya. Ayan na yung mga origin, mga kababayan. Malalaman yan. Alam ng NBI yan, may mga IT yan Ako nga, hindi ako IT So, ito na. Pag nakalabas dyan, mga kababayan, AA, AA ang nakalagay. So, sa akin, nakalagay kasi dito, A-A. So, ibig sabihin, galing siya ng Saudi. United Arab Emirates, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Ayan, or Egypt. So, common sa akin is galing siya ng Saudi Arabia. No? Sa Saudi galing ang cellphone ko na iPhone. Ito, iPhone po itong sa akin. So, ang nakalagay po dyan is AA. Ayan po, AA po yung nakatatak dyan. So, sa madaling salita, mga kababayan, kapag AA, Saudi Arabia yan. Ngayon, mga kababayan, yun po ang katotohanan. No? So, ngayon, ito ang sabi ng kampo ni Madriaga. For clarity, the request forensic examination and data backup are not being sought for purposes of Mr. Madriaga's defense in the cited criminal case. Nako po. So ngayon mga kababayan,
wala na kayong alam na kadahilanan sa mga, ano daw? Sa mga yan. Ano daw? Baka mamaya, tutubuan ka ng buntot niyan. Oh. So, yan po ang patunay, mga kababayan. Sinabi ko na sa inyo, kahit sino mga iPhone user dyan, alam yan, mga kabataan. No? So, malalaman mo din yan, ito, country origin, kung saan galing. Saudi. Ang sa akin, Saudi galing ito. Kasi yung iba galing Hong Kong, galing China, galing Singapore. Ang sa akin, Saudi. Malalaman mo ang cellphone galing Saudi na iPhone pag nagpicture ka walang tunog. Ang Saudi at saka Japan, pag nagpicture ka walang tunog, walang shutter sound. Kasi bawal sa kanila yan. So ngayon, mga kababayan, paano ba malaman kung refurbish ang cellphone mo? Doon ka pa rin mag-base, mga kababayan. Doon sa AA, sa ZE, CH, NH, doon ka mag-base. Kasi yung katabi noon, mga kababayan, di ba, AA sa akin. Malalaman mo pag refurbish, M. Ang sa akin kasi, mga kababayan, malalaman mo pag binuksan na, kasi ang dito, nakalagay sa akin, ayan, panoorin ninyo ha, mga kababayan. Wait lang. Ayan. Ang katabi ng AA ko is letter Z. Pag letter M yan, ibig sabihin refurbish na. Hindi na siya Z. No? Pag letter M na lahat ang katabi ng AA, PA, tapos M bago mag-serial, ibig sabihin kinalkal na ang cellphone mo. So, ibig sabihin letter G, pag letter Z as in zebra, ibig sabihin dyan original. Hindi pa nagamit, hindi pa nabuksan. No? At saka mga kababayan, pwede nyo pong i-search yung cellphone ninyo. Meron po yung mga serial number checker. Pag i-check po nyo, ito, i-type nyo lang itong serial number sa baba ng AA. Ito ito lang i-type ninyo, mga kababayan. Pag i-type nyo yan, ayan, serial number, i-type nyo yan doon sa iPhone checker, lalabas po dyan, original or peke. So sa akin, na-check ko naman so original naman, hindi siya refurbish. Hindi siya kinalkal, hindi siya tinanggalan ng password. Kumbaga, kasi ang ginagawa kasi mga kababayan ng mga magnanakaw ng iPhone, dadalhin sa Green Hills. Tapos pagdating sa Green Hills, ibabypass yan ng mga computer doon. Tatanggalin yung password mo, ibig sabihin magagamit na nila yon. Kasi isasaksak lang nila sa computer yan. Tanggalin yung password mo, buburahin lahat ng files. So ngayon, yung cellphone ni Madriaga na iPhone X, iPhone X ang cellphone niya. Samsung, iPhone X at Huawei. Sa Huawei ganun din. Bago mo tanggalin, malalaman mo refurbish o hindi kasi may mga password yan, mga kababayan. Maliban na lang kung dalhin mo ng Green Hills, ipabypass mo yung password, mabubuksan mo. Ngayon, mga kababayan, malalaman natin yan kung ang cellphone ni Madriaga na nasa kustudiya ng Manila Trial Court, no? Branch 21, kung binuksan o hindi, kasi matitrace ng NBI yan. Sa tinuro kong ito, ganyan din ang gagawin nila. Pag ang letter Z naging letter M, ibig sabihin kinalkal na ang cellphone. Ang letter Z nagiging letter M, kinalkal na ang cellphone. Kasi ibig sabihin ng M, refurbish. Pag Z, original. Ma'am Princess Paris, hello po. So yun po yun. Nako, kabahan ka na, Sara. Nako, eto na mga kababayan. So, bakit nga ba si Sara Duterte, mga kababayan, ay nananahimik? So, ibig sabihin ba, hindi po porket tahimik ka, ay hindi ka guilty. Kasi minsan yung iba ang babasihang guilty, yung hindi pa na-file ang kaso, nagngangal-ngal na. Kaya siguro tahimik, naghahanap ng lusot or naghahanap ng pang-counter affidavit. Diba? Ma'am Princess Paris, nakabalik po agad. Oo. Kasi medyo tawid lang naman kami ng tawid lang kami ng dagat. Malapit naman. 10 minutes lang. Dagat sa Roro. So ngayon, mga kababayan, Bards ang tawag sa amin, hindi Roro. So ngayon, mga kababayan, paano kung ang cellphone binili ay second hand? Walang problema, ma'am, kung second hand. Basta hindi siya kinalkal. No, hindi pinalitan ng battery, hindi kinalkal yung makina niya, yung loob. Basta original pa rin siya, hindi tatatak letter M. Malalaman mo talaga pag kinalkal ang cellphone, tinanggalan ng battery, pinalitan, ibig sabihin, magle-letter M yung letter Z, katabi nung serial number. Yung CH, M tapos CH na siya, ibig sabihin pinalitan or kinalkal. Pero pag nananatiling Z,
P-R-O, basta wag lang letter M. Pag letter M, ibig sabihin kinalkal na yan. Ano na yung tawag doon? Manufactured. Kaya nga letter M, refurbished. Mina-manufactured na siya. Oo. So, ganun po. Kaya pag bumili ka ng iPhone sa Green Hills, hindi na po yan original, mga kababayan. Kung galing Hong Kong yan, hindi nila pwedeng dadalhin sa Pilipinas na nakabox. Bubuksan na nila yan. Hindi po pwedeng mag-ship ng cellphone mula Singapore, Hong Kong, China na nakabox. Uhulihin ka sa immigration. Kalkal yan. Dito na yan inaayos. Kaya nga yung iba, kahit mura sa Green Hills, ayaw talaga nila bumili. Much better bumili ka sa iMac or sa Apple Store. Kasi, yung iba, kaya sinira yung box, binuksan, tapos i-deliver sa Philippines walang box, kasi ayaw nila magbayad ng mahal na tax. Hindi katulad sa Apple talaga na nagbabayad ng malalaking tarepa yan. Kaya yung box ng Apple, nakabox talaga. Yan ang kadahilanan. Kaya ayaw bumili yung mga matalinong tao sa Green Hills. Kasi sa Green Hills kasi, bukas na ang cellphone mo. Kunwari, bibili ka dyan, nakabox. Diyos ko, kabilis-bilis lang naman dikita ng box yan, tapos ibalot mo ng foil, yung clear wrap na cellophane, okay na, parang original na, di ba? Naalala nyo, nag-trending doon, may bumili ng iPhone, pagbukas, open na siya. Di ba? Mas maganda sa Apple ka bumili, kasi yun hindi pa nagalaw. So ngayon, mga kababayan, yun po ang patunay. Naku, kabahan ka na, Sarah. Kabahan ka na, Sarah. Kung malaman ng taong bayan na kinalkal ang cellphone ni Madriaga, ambot na lang. Diyos mio, Marimar. Naku po, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. So yun po yun mga kababayan.